Good morning, everyone. I am Kimberly Anyanarbo Baldestoy, your presenter for today, and I will be discussing the Module 2, which is the safety practices, principles, styles, and design of crop making. So let's start in Lesson 1, which is the safety practices and crop making. Here is the learning objective. By the end of this lesson, learners will be able to first identify the common hazard in indigenous crop making. Second is develop responsibility and environmental awareness in crop production. Third is the apply safety practices when handling tools and natural materials. So lesson 1 is the safety practices in crop making. The following are the safety practices in indigenous crop making that every artisan must observe. So this is the general safety precaution. First is that we have the workspace safety, tool safety, personal safety, and environmental awareness. So artisan not only have the skills or yung kakayahang maging magaling na gumawa ng mga crops, but also maging responsible tayo in handling tools, in making crops, maging magkaroon tayo ng kaalaman on how to apply these safety practices. Um, First is we have the workspace safety practices. First is keep your workplace clean and organized. Napakahalagang after natin gumawa ng props ay maglinis at i-organize natin yung mga ginamit natin na tools para hindi ito mag-cause ng accidents. Like for example, nakakalat yung mga paintbrush, yung mga paint na ginamit natin nung nag-paint tayo. Pwede yun mag-cause ng pagkadapa or pagka-split natin if irresponsible tayo, if hindi tayo maglinis sa work, sa area na ginagawa natin ng crops. Shuttered workspace can cause split, trips, and falls. Keep tools and material stored properly kasi for example, yung mga matatilim na bagay o matutulis na mga tools na ginamit natin ay kung nakakalat lang kung saan, pwedeng matabik natin or mahulugan tayo, mga ganun. Kaya dapat maging responsible tayo sa mga gamit natin sa paggawa ng props. Second is make sure you have adequate lighting in your workspace so you can see what you are doing para mag yung area na ginagawan natin ng mga crops or mga arts is dapat may adequate lighting tayo para makita natin kung ano yung ginagawa natin. For example, it is comes sa measurements, kung tama na ba yung measurements sa gagawin nating upuan or lamesa or any crops. Kailangan natin ng adequate lighting para makita natin na mas maigi yung measurements, yung mga pattern, yung mga design, yung arrangement ng design, or etc. Next, we have keep children and kids away from your workspace to prevent accidents. Lalo na yung mga bata ay masyadong makukulit at malilikot. Dapat walang mga bata or mga kids na nandun sa area natin. Dispose of waste and hazardous materials properly to avoid environmental contamination. Yung mga ginagamit natin na mga mga chemicals, dapat i-dispose natin sa tamang lalagyan or sa tamang basurahan. Kung pwede naman yung mga materials na ginamit natin is
ma-recycle pa, gawin natin. Para maiwasan natin yung environmental contamination since nasa issue na tayo ng waste pollution, di ba? Kailangan natin maging eco-friendly sa environment natin. Next is when working with chemicals or fumes, make sure to ventilate your workplace. Kung nasa loob man ng bahay or may area kayong nasa loob kayo, kailangan yung mga windows or door or yung fan is meron kayo para hindi masyado mong ma-exhale or ma-expose ka sa mga chemicals na ginamit mo sa crops mo. Kasi masyado siyang hazard na kung ma-exhale mo sila. Next is tool safety. Tools are useful but they can also be dangerous if handled carelessly. First, we have the always sharpen tools properly. Kasi pag hindi sharp or hindi matulis yung mga ginagamit mo na tools, pwedeng magkaroon, pag hindi matulis, it's required more force na pwedeng mag-cause ng pag-bleed, bleeding in injury, o mag-cause ng pagkasugat mo, which is magiging problema na naman yan. Next is cut materials on the stable surface. Make sure daw na pag pag may kinakat ka ng mga props o materials, dapat it's stable, hindi gewang-gewang or basta stable siya para hindi ka masugatan or maaksidente. Store sharp objects safely. Dapat meron kang tools bag kung saan doon mo nilalagay yung mga tools mo after mong gamitin. So follow the instruction carefully when using tools or materials. Ask for help if you are unsure how to use something. Kung hindi ka naman, kung hindi mo alam gamitin yung specific tools, huwag kang mag-volunteer na gamitin yon kung hindi ka marunong. If ever na marunong ka naman, pwede naman. Basta maging responsible ka lang sa paggamit kasi pwedeng maka-accident ka or maka-accident ka. Yun. Ask for help kung paano gamitin, mag-read ka ng mga instruction or procedures kung paano ba gamitin yung tools na yun. So next is the personal safety. Always wear protective gear or PPE when you are cutting woods or any materials na gagawan ng crops mo. Dapat meron kang gloves or goggles, mask, at sa mga dust, diba? Avoid using loose clothing that can get caught in machineries, lalo na yung mga damit na may design. Kailangan yung proper wearing lang talaga. Kasi for example, kung gagamit ka ng yung pang smooth ng wood, pwedeng madala yung damit mo at pwedeng madala ka na din, diba? Yung mga ganon, dapat umiwas tayo sa mga damit na pwedeng mag-cause ng accident. Just wear plain shirt or jacket lang. Ensure sharp needle tools are handled carefully. Dispose of used needle properly. Teach and follow proper safety for working with materials, tools you're unfamiliar. Just like earlier na maging responsible at mag-read tayo ng mga instruction kung hindi natin sure or hindi natin alam gamitin yung mga chemicals or mga tools na yun. Kailangan mag-ask tayo ng help kung hindi tayo marunong.
So tie back hair and avoid loose clothing that can get caught in tools or flames. Lalo na yung mga babaeng mahaba yung buhok, kailangan nakatali talaga yung buhok mo. For in case, for example, gagawa ka ng bouquet made of satin ribbon, gumagamit siya ng mga for example, wala, hindi available sa iyo yung lugan. So, mano-mano ka talaga. Kailangan mo ng kandila or lampara. So, i-tie mo yung hair mo para hindi masunog, diba? Tie back and take regular breaks to prevent fatigue. Napaka-importante na magkaroon ka ng break time sa sarili mo kasi minsan nakakalimutan ng mga artisan sa sobrang rush ng orders or gustong matapos yung mga products nila is nakakalimutan nilang kumain, uminom, or etc. Dapat mag-take a break muna pag nakakaramdam ka na ng pagod. Lastly, we have the environmental safety. First is dispose of waste properly to keep safe and clean. Like what I've said earlier, na itapon natin yung mga basura na pinagamitan natin in making crops sa tamang basurahan or sa tamang lalagyan nito. Actually, in making crops naman, di ba, we use organic or natural materials. So, yung mga basura natin, pwede natin i-dispose, gawa na, i- i-decompose rather. I-decompose gawin natin na fertilizers since organic naman sila. However, yung mga chemicals na ginamit natin, yung mga lalagyan nila, is i-dispose natin sa tamang basurahan since hindi sila organic, pwedeng maka-harm sa environment natin. Next is avoid using harmful chemicals that may cause long-term health problems. Kung maaari, iwasan natin yung mga harmful chemicals na ina-add natin sa crops natin, di ba? Since we are here in a modern arts, di ba? Parang nag-i-innovate na yung crops natin na haluan ng mga not eco-friendly. Like sa mga ganun. Dapat, kung maaari, iwasan natin yung paggamit ng mga chemicals kasi pwede siyang makasira sa katawan natin or sa kapaligiran natin, lalo sa mga hayop at halaman. So, prepare eco-friendly dyes and finishes from plants, fruit, or minerals. Like for example, as ngayon ay meron ng gumagamit ng mga sand and mga charcoals in their painting, diba? When painting or yung mga plants and fruits na ginagawa nilang dyes para sa mga bags or any crops nila. So next is the material specific precaution. Paint and glues, merong talagang ginagamit ito sa paggagawa ng crops to add or to make it easier, lalo na yung glues. Use non-toxic varieties, avoid prolonged skin contact. Dapat kung gumagamit tayo ng mga toxic chemicals ay after magamit natin ito, kailangan maglinis tayo sa katawan natin kasi pwede tayong magkaroon ng skin irritation. Yun yung sinabi ko kanina na use non-toxic varieties. We can use naman eco-friendly dyes from plants, fruits, or in minerals. So in cutting tools or blades, always cut away from your body. Restore safety and install safety after use. Yun, maging responsible tayo. Always cut away from our body kasi pwede yung
iba na pala yung kinakat natin, yung kamay na pala natin. Kaya maging careful tayo sa mga ginagawa natin in cutting tools or in blades. So, hot tools, example, the glue gun. Napakasakit talaga ng glue gun pag naanuhan ka, napatakan ka ng glue gun. So, use heat-resistant mods, unplug after use. Yun, pagkatapos mong gamitin yung glue gun or yung mga hot tools, dapat i-unplug mo sila at ilayo mo sila sa'yo para hindi ka masugatan or hindi ka mapasok. So, chemicals, solvent, used in well-ventilated areas, wear gloves, store in a labeled containers. Yan, napaka-importante na may mga labels yung mga chemicals na ginagamit mo. And then, well-ventilated areas. Gumamit ka ng electric fans para hindi mo ma-inhale or i-open mo yung mga doors or window para hindi ka ma-expose sa fumes or sa mga chemical na ginagamit mo. Like for example, in painting or in coloring your bugs and crops, diba? Yan. Next is child-specific precautions. First is always supervise children while crafting, especially with sharp, hot, or hazardous materials. Dapat, for example, if you are a teacher in handicrafts or ikaw yung nag-guide as a guardian or tinuturuan mo yung bata, yung kapatid mo, yung apo mo, or etc., yung anak mo, ang dapat may guidance or sinusupervise mo step by step na ganito yung pagkat, parang ginaguide mo siya ng maayos. Nandyan ka para suportahan yung gusto niya at yun. Teach children safe handling and respect for tools, material. Dapat turuan mo yung mga bata na after using the tools or materials in making crafts, dapat i-organize mo yung mga tools na ginamit mo. At turuan mo sila mag-safe handling. Yung ganito, dapat hindi ganito, yung mga dapat iwasan at mga dapat gawin. Never leave tools and equipment unattendedly while in use. Yun, huwag natin ikalat yung mga tools and equipment kung saan-saan. Kasi pwedeng mag-cause yan ng accident if ever malimutan natin yung mga tools. So, provide only age-appropriate tools. Dapat yung mga tools is appropriate or kaya ng bata or alam niya kung paano gamitin yung ibibigay mong tools. Kung hindi kaya ng bata, huwag mong ibigay. Dapat maging mabuti or maganda yung pagtuturo mo sa mga bata at pag-guide mo sa mga bata. So, use non-toxic, safe materials, avoid items that cause allergies or skin irritation. So, what to do in the event that an accident happens? In case of an accident or emergency while crafting, it's important to act quickly and calmly to prevent further injuries and take all necessary steps to get medical. Yun, pag mayroong accident na nangyari sa workplace mo, sa workers mo, or ikaw mismo, dapat maging kalmado ka para makapag-isip ka ng maayos. Hindi yung pagiging kalmado na walang ginagawa or walang iniisip para maging masolusyonan yung problema. Huwag ganun. Dapat maging kalmado ka
para makapag-isip ka ng maayos. So, here are some general steps to take. First is assess the situation. Alamin mo yung sitwasyon. Ano ba yung nangyari? Ano ba, paano ba siya? Na-injure ba siya? Nasugatan? Or na, na, nahulugan ng tools? Or na crack, nabali yung basta-basta na-injury siya or whatever. So, yun, makakapag-isip ka kung ano dapat mong gawin. Step 2, administer first aid. Kung alam mo naman yung first aid like CPR or gamitin yung sugat, gawin mo if you know. Pero kung hindi naman, huwag kang mag-proceed ng step kung hindi mo alam i-execute. So, ang gawin mo ay tumawag ka na lang ng 911 or ng ambulance or someone na alam nila. Yun. Yun, ganun din sa step 3, seek medical attention. So, medical attention kung malala na talaga yung accident. For example, hindi naman malala. Like, for example, konting sugat lang. Huwag kayong mag-panic ba? Nasugatan lang ng maliit, tatawag na ng ambulance. Yun. Kung kaya naman natin gamutin, kaya naman natin gawin. So, gawin natin. So, step 4, prevent future accident. So, from the accident na nangyari, that happened, makaka-realize tayo na sa mga dapat iwasan. Like, for example, pagiging makalat, pagiging hindi organized, walang level yung mga chemicals. So, sa mga ganon, matuto tayo sa mga pagkakamali at sa mga aksidente pang pwedeng mangyari if hindi tayo responsible as workers, responsible as artisans. Hindi lang tayo dapat magaling gumawa ng crafts, but also we should na practice the safety of everyone.